Good morning, Philippines! Hello, world! Andito na naman ang inyong lingkod, Haro TV! Guys, may bago na naman po tayong kwento ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please, pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Bago po tayo magsimula mga Chupa Pips, gusto ko lang po i-shoutout uli yung mga silent listeners natin dyan at shoutout din po sa mga mahihilig mag-comment, sila Boss Narciso Limpot, Artman TV, Porcalia Lomen, Tricia Alay-Ay, Billy Layasan, Bro Rex TV 18, Rebecca Gabriel, Edoviguez Sanyo, Expedito Ramos, Marvin Ligwit, Brendalyn Reyes, Joel Amang, Maria Cristina Ramos, Reyasilo 123, Eduardo Cabay, at kay Boss Juanito Anuñevo. Hello po sa mga avid listeners ng inyong channel, Miss Marot. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay nais ko sana na ma-shoutout nyo ako sa aking tunay na pangalan dito po sa inyong channel. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Jessica. May asawa na po ako at ang istorya na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan ko nung mag-shoota pa lamang kami ng aking asawa. Mga nasa 1 buwan pa lamang kami noon. Nangyayain niya ako na makipag-fiesta sa lugar nila. Dahil nga may tiwala naman ako sa aking jowa, ay sumama na rin po ako. Doon ko nakilala ang pamilya ng aking kasintahan. Mula sa mga magulang nito, tiyahin at mga pinsan, na talaga naman napakasaya nilang kasama. Dahil doon ko lang naranasan na makipagtagayan sa mga matatandang babae. Mga pinsan niyang kasama naming tumatagay. Lahat nakikipagsabayan, pati na rin ang mga bisita nila. Ngunit naagaw ng pansin ko ang tahimik na pinsan ng aking jowa. Siya si Jimwell. Ang gwapo niya po, Miss Marot. Noong hindi pa lasing ito, ay talagang tahimik lang. Ngunit nung malasing na, ay napapansin kong makulit na ito. At parang boses na niya lahat ang naririnig. Kaya naman, mas naging masaya ang banding namin. Ilang oras pang dumaan, ay napapansin ko na lasing na kami. Kaya napagdesisyonan namin na magpahinga na. Nung nasa silid na kami ng jowa kong si Daryl, ay hindi ko inaasahan na pagpasok pa lang namin sa loob ay siniin na niya ako ng tuka. Kaya hindi ko na din mapigilan tumugon sa kanya. Sa totoo lang po, iyon ang kauna-unahang nakipagtukaan ako ng ganoong kadarang. Habang nagtutukaan kami, ay naramdaman ko ang pagyakap nito sa akin. Parang hindi ko maramdaman ang pag-iingat nito na akala mo'y ibang babae ako kung ituring. Ngunit ganun pa man, ay mahal na mahal ko ang aking jowa. At nung ipasok na niya, ay nakaramdam talaga ako ng pagkadismaya dahil biglaan ito. Naitulak ko man siya, ay hindi niya rin ito inalintana. Hindi ko akalain na ganun pala kasakit. Bakit sa napapanood ko ay ibang-iba ang mga ito sa ginagawa nila? Kinabukasan ay halos hindi ako makagalaw sa sobrang sakit. Kaya buong araw ako na hindi lumabas.
Ngunit hindi naman ako pinabayaan ni Daryl. Simula noon ay mas minahal ko siya dahil sa ipinapakita nito na pag-aalaga sa akin. Kaya naman nagdesisyon na kami na magsama na. Isa po akong cashier sa isang grocery store, habang isang gwardiya naman ang aking jowa. Masaya naman kami sa aming buhay na mag-live-in partner. Ngunit isang bagay lang talaga ang ikinadidismaya ko dito. Dahil pagdating sa anuhan, ay hindi ko maramdaman na may pag-iingat ito sa atin. Lalo na pag ipinapasok nito. Nang hindi inaasahan, ay sinubok ang aming pagsasama. Nung minsan na umuwi si Daryl galing sa trabaho, may kasama itong bisita na agad ko naman nakilala. Ito yung pinsan niya na tahimik noon. Habang nagkikwentuhan kami, ay inalala namin ang masayang ganap nung huli naming pagsasama. Ngunit nagulat ako nang sabihin ng aking nobyo na doon na muna titira si Jimwell. Dahil tinulungan niya itong makapasok sa trabaho at dahil walang matirhan. Sa amin muna siya mamamalagi. Agad naman akong napapayag dahil may makakasama na din ako pag nasa trabaho si Daryl. Sana nga lang, hindi rin ito panggabi para may makasama ako. Natutuwa talaga ako sa pinsan ng aking nobyo. At dahil nga bago pa lang ito sa pinagtatrabahuan, ay kami na muna ang nagbigay ng ibang pangangailangan nito. Ultimo pabango nito ay nakakahingi kay Daryl. Kaya lang minsan ay napagkakamalan kong nasa loob ng bahay si Daryl dahil sa naaamoy ko ang samyo nito. Yun na nga Miss Maharot. May mga linggo na andyan si Jimwell sa gabi at sa umaga naman ang aking nobyo. Ngunit nagsimula ng gumulo ang isip ko nung minsan ay may nagbukas ng pinto sa silid namin. Inaasahan ko noon na umuwi na si Daryl dahil iyon na ang oras ng uwian nito. May konting pagtataka lang dahil pagpasok nito ay nahiga agad at yumapos sa akin. Amoy na amoy ko ang pabango nito na pamilyar sa akin. Agad ko naman nakilala kung sino ang nagmamay-ari ng pabango na iyon. Sabihin na natin na madilim ang silid namin at tanging ilaw lang ng poste na nagmumula sa labas ng apartment ang nakabukas. Sakto iyon sa tapat ng bintana namin. Niyakap ko naman ito pabalik nang maramdaman ko ang pagtukan nito sa aking noo at bumaba sa aking pisngi. Mula sa aking pisngi ay bumaba ang tukan nito sa aking labi. Dahan-dahan niya nilasap ang aking labi. Kahit paggapang ng palad nito sa aking kabuuan, ay dama ko ang pagliyak ng haplos nito sa akin. Ang rapsa sa pakiramdam na may pag-iingat ang bawat haplos nito. May isa pa akong napapansin. Hindi amoy usok ng yosi ang hininga nito, na siyang nagpagana pa sa akin. Ibinaba pa niya ang pagtukan nito sa aking hinaharap. Hindi ko maramdaman ang ngipin nito, kaya kakaibang pagliyap ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Nagulat din ako na umabot ang pagtukan nito sa aking tiyan at lalo na nang maramdaman ko ang labi nito sa aking. Noong ko lang naranasan ng ganon, kaya hindi ko mapigilan ang mapayungol ng mahina. Ramdam ko ang sobrang kiliti sa parteng iyon, habang sabay nito pinapagana ang napakarapsa na taglay nitong galing. Habang patuloy lang ito sa ginagawa, mas binilisan pa niya hanggang sa makarating kami sa dulo ng lupa.
Tanging anino at samyo lang nito ang aking naaaninag. May halong pagtatakaman ay mas nangibabaw ang rapsa ng aking nararamdaman sa mga sandaling iyon. Agad ako nakatulog dahil sa sobrang pagod. Nakapikit na ang mga mata ko nang maramdaman kong lumabas ang kasama ko at nagbukas ng gripo sa palikuran. Nagising na lang ako dahil sa boses ni Daryl. Panay ang katok nito sa pinto ng aming silid, kaya bumangon ako at pinagbuksan. Isang tuka ang ibinigay nito sa aking pisngi at umupo na. Nagtungo ako sa palikuran, pagkatapos ay nagsimula na akong magluto para sa agahan namin. Nang maalala ko ang nangyari kagabi, napangiti naman ako dahil kakaiba ang dulot na iyon sa akin. Natigilan ako nang magsalita si Daryl mula sa aking likuran. Tinatanong nito kung natanggap ko daw ba ang text niya na hindi siya nakauwi kagabi dahil nag-overtime ito. Hindi daw pumasok ang karelyebo nito, kaya napilitan itong magpaumaga. Nagtatakaman ako, ay mas minabuti ko na lang na sabihin dito na hindi ko nabasa ang text niya dahil nakatulog ako sa sobrang pagod sa trabaho. Dahil doon ay buong araw akong nag-isip at naisip ko na rin na baka nananaginip lang ako. Pero patunay na meron akong nakasama dahil nagising ako na walang SAP LOT. Hanggang sa napagtanto ko, paano kung hindi iyon ang aking nobyo? Dahil sa magkapareho ang pabango nilang gamit at kakaiba din ang pag-ano nito sa akin at ibang-iba sa haplos ni Daryl. Sa totoo lang, Miss Maharot, tuwing naiisip ko ang nangyaring iyon, ay parang gusto kong mangyari pa ng ilang beses dahil kakaiba ang pag-alaga nito sa akin. Nag-iisip man, ay pinagwalang bahala ko na lang muna iyon. Kung sino man yung anino sa silid namin, ituturing ko na lang na panaginip ang lahat. Ngunit sa tuwing nag-aanuhan kami ni Daryl, ay hinahanap ko pa rin ang taong nasa panaginip ko. Iyon ang nais kong gawin ng aking nobyo. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ko kung sino ang anino sa aking panaginip, na alam kong totoong nangyari. Isang gabi noon nawala si Daryl dahil panggabi ang trabaho nito. Pagkatapos kong magligpit at nakapaglinis na ako ng aking sarili, ay nagtungo na ako sa silid namin. Nang may kumatok mula sa labas ng bahay, kaya pinagbuksan ko muna ito. Pagkabukas ko, ay bumungad sa akin si Jimwell. At pagkapasok nito, ay inalok ko ito ng hapunan. Sagot nito ay tapos na daw siya dahil nga sweldo niya ay kumain na siya sa labas. Nagtataka ako sa inabot nito na pera galing sa sweldo nito. Gusto daw niya na doon na lang manatili sa inuupahan namin. Kahit sa upuan na lang daw siya matutulog, basta ang importante ay malapit. Nakakatipid din naman ng ganon. Nahihiyaman ay hindi ako tinigilan hanggat hindi ko tinatanggap ang bigay nito. Naisip ko din na kahit papaano ay malaking tulong na din iyon sa gastusin dito sa bahay. Nang bigla na lang lumabas sa bibig ko na bumili na siya ng sarili niyang pabango. Tumango naman ito at may dinukot sa bulsa ng bag. Nagtaka na lang ako dahil ganun pa rin ang binili nito. Gaya pa rin kay Daryl. Siguro nagustuhan nito ang amoy
Kaya naisipan ko na lang na bilhan ng ibang klaseng pabango ang ating mahal para magkaiba sila. Bago ako pumasok sa silid namin, ay hinayaan ko na hindi nakalak ang pinto. Dahil baka alas 6 pa lang, ay katukin na naman ako ni Daryl. Agad naman ako nakatulog dahil sa pagod. Mga madaling araw na, ay nagising ako na may humahaplos sa akin. Madilim man at hindi ko nakikita ang aking kasama, ay gustong-gusto ko ang pasada nito sa akin. Nang maisipan ko na hindi ngayon ang aking partner, dahil sa pagkakaalam ko, ay alas 6 pa ng umaga ang labas nito mula sa trabaho. Kaya kinapa ko ang sipi na nasa uluhan ko at inilawan kung sino ang nasa harapan ko. Nagulat man, ay hindi ko mapigilan na sambitin ang pangalan nito. Jimwell? Malinaw kong nakita kung sino ang kasama ko. Ngunit bago pa ako nakapagsalita, ay agad niya ako tinuka sa labi. Ang rapsa niyang tumuka, parang ang lalim, at hindi ko lubos akalain na ito pala ang aking nakasama noong nakaraang gabi. Gulat man, ay ninais kong itulak ito, ngunit mas dinaig ako ng rapsa ng pagtuka niya. Halos hindi ako makahinga habang ginagawad niya iyon sa akin. Muling nagdarang ang tagpong iyon. Naglapat ang mga katawan namin. Muli ko din naramdaman ang maingat nitong paghaplos na gustong-gusto ng aking kaluluwa. Muli ay narating namin ang rurok na kaluwalhatian. Natapos kami ng bandang alas 4 ng madaling araw. Agad na ako bumangon. Nagtungo ako sa palikuran at aglinis ng katawan. Dahil sa nangyari ay hindi ko alam kung paano harapin ang aking nobyo na hindi nakakahalata. Hindi natapos ang aming ginagawa ni Jimwell. Muling naulit yon basta may pagkakataon. Sabi nga ng iba, lahat ay may katapusan. Ngunit sa hindi inaasahan, ay masasabi kong dumating na din ang tinatawag na karma. Para ako ginisa sa sarili kong mantika sa nangyari. Dahil natuklasan ko na may ibang babae ang aking nobyo. Nung minsan, ay naisipan kong tignan ang sipin nito. Doon ko nabasa ang lahat ng pagtataksil nila ng babae niya. Ngunit dahil alam kong may ginawa din akong pagkakamali dito, ay mas minabuti ko na lumayo na lang. Pero bago ako lumayo, ay kinausap ko muna ito sa aking nalaman. Humingi naman ito ng pasensya sa akin at ayaw niya na magkahiwalay kami. Ngunit dahil sa aking lihim na pagkakamali, ay minabuti ko na lang na ibaon na lang ang lahat sa limot. Dahil sa ginawa kong desisyon, ay natahimik ako ng ilang taon. Namasukan ako bilang katulong sa isang mayamang pamilya. Hanggang sa naging mayordoma ako, mas pinili kong magtago na lang. Sa uri ng trabaho ko, ay hindi na ako lumalabas ng bahay ng amo namin. Pag umuwi naman ako sa probinsya namin, ay dumidiretso ako sa bahay ng mga magulang ko. Hanggang sa isang araw, ay nag-cross muli ang landas namin ni Daryl. Muli, ay nagpakita pa rin ito ng interes sa akin. Dahil nga sa mahal ko pa ito, ay binigyan ko uli siya ng pagkakataon na itama ang pagkakamali. Ganun na rin ako. Nabalitaan ko rin na nag-asawa na si Jimwell. Kaya napanatag ang loob ko sa muli naming pagsasama ng aking nobyo. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami.
at masasabi kong asawa ko na siya dahil kasal na kami at may 5 anak na. Muli po ay nagpapasalamat ako sa mabait na namamahala sa channel na ito. Salamat po ulit and more power. Wakas.